10 taon na akong marketing director dito sa kumpanya. Pero ang buwan ng sahod ko 2,800 lang. Sahod ni Simon Brooks, 50,000. Supplement ni Felix Cooper, kapat na 7,200. Netong natanggap, 2,800. Kaya pala ang sahod ko, lagi namang 50,000. Naipasa lang pala kay Felix Cooper ang napupunta. Akala mo ba makakalusot ka lang ng simpleng pagkukulang? Gusto kong malaman ang dahilan ngayong araw. Miss Warren, tungkol sa sahod ng kumpanya, kailangan ko ng paliwanag. Hindi mo ba alam kung paano kumatok? Pakiramdam mo ba pag mamay-ari mo ang opisina, pasok-labas ka na lang? Huwag mong akalain na senior staff ka, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mo. Miss Warren, pwede po ba akong pumasok? Miss Warren, bakit po ang sahod ko 2,800 lang? Yung ibang direktor, 50,000. Kahit receptionist, 10,000 ang sahod. Confidential ang pay structure ng kumpanya. Sino nagsabi sa iyo? Hindi yon ang mahalaga. Ang mahalaga? Bakit yung supplement ng sahod ko napunta kay Felix? Anong supplement? Nagbabala ako sa iyo. Huwag kang magkalat ng chismis. Pinanatili lang kitang empleyado dahil matagal ka na. Kaya nandito ka pa. Alamin mo ang lugar mo. Miss Warren, gusto kong makita ang payroll records. Gusto kong malaman ang totoo. Simon, tungkol sa sahod, hindi ko pwedeng ipaalam yan. Pero, hindi ba ikaw naman palagi ang pinaka-nakakaintindi sa akin? Simula nung sinuportahan ka ng kumpanya, dapat nagpapasalamat ka. Buwan-buwan, hindi ka ba sumasahod? Ang mura ko talaga. Nakakatawa. President Warren, kasalanan ko kasi naging pabaya ako. Naipadala ko tuloy kay Simon Brooks ang payslip nang hindi sinasadya. Ayos ka lang, hindi kita sinisisi. Talaga lang siyang sakim. Ano ba naman yung 2,800? Maraming tao nga diyan, hindi umaabot sa ganyan. Yung mga madulas dito sa kumpanya natin, ang kakapal talaga. Palaging humihiling ng dagdag na sahod. Walang pakialam kung deserve ba nila o hindi. Ngayon nga, napapansin kong pangit na ang ugali niya. Lagi siyang nakasandal lang sa mesa imbes na magtrabaho. Baka matagal na siyang may issue. Sa'yo at sa kumpanya. Kasi madalas ako napipilitang uminom dahil sa mga meeting, sumakitian ko, kaya nagpahinga lang ako. Sandali sa mesa ko. Halos lahat ng kinikita ng kumpanya. Ako lang ang may gawa niyan. Hindi mo talaga makikilala ang tao. Para sa akin, ang dami niyang diskarte. Paano kung mag-resign siya? Akala ba niya hindi mabubuhay ang kumpanya nang wala siya? Wala pa naman siyang napatunayan. Pero ang kumpanya, hindi siya pinapalayas. Saan pa siya makakahanap ng boss na kasing bait ko? Kung gusto niyang umalis, hindi ko siya pipigilan. President Warren, based sa mga credentials ng kumpanya mo, hindi ka pasok sa pamantayan para sa investment namin. Pero mahilig akong mag-enjoy. Kung mapapasaya mo ako, baka mapag-isipan ko ang investment. Anong klaseng kasiyahan ang ibig mong sabihin, Ginoong Thornton? Kahit ano gusto mo, Ginoong Thornton, sabihin mo lang. Ang dami ko nang nakita ng mga babae na nag-aalis ng damit. Sanay na ako dyan. Pero lalaki na nag-aalis ng damit? Hindi ko pa nasusubukan yan. Ano kaya kung si Simon naman ang magpakitang gilas? Pagkatapos niya, mag-invest agad ako, 10 milyon. Ha ha ha, ang galing mo talagang magpasaya, Ginoong Thornton. Ha ha ha. Sige na, simulan mo na sumayaw. Hindi ko alam paano. Ikaw, Negosyo ito. Pag tumanggi ka, parang hindi mo ginagawa ang tungkulin mo. isipin mo kung ilang tao ang umaasa sa kumpanyang ito para mabuhay. Ano mangyayari sa kanila kung magsara ang kumpanya? Alam mo naman, kung gaano kalaki ang pagod na nilagay ko rito sa kumpanya, hindi ko talaga hahayaang bumagsak ito. Simon, para na lang sa akin, pwede ba? Itong kumpanya, sabay namin ni Grace itinayo. Buhay ko rin to. Hindi ko kayang makita itong bumagsak dahil lang sa isang investment. Gagawin ko.
Ayos, ayos, ayos. Ang galing mo sumayaw. Parang natural lang sa'yo. Ha 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 ha. Tuloy mo lang. Magaling ang kumpas mo. Ha ha ha. Oy. Tuloy lang. Tuloy lang. Diyan nagtatapos ang ulat ko. Ngayon, tuloy na tayo. Ibibigay ko ang buod. Mga kasama, tingnan nyo ang screen. Anong ginagawa mo? Ay, sorry talaga. Nagkamali ako. Ito ang totoong presentasyon ko. Hindi ako makapaniwala na ganyan siya. Karaniwan mukhang profesional. Pero ganito pala siya kapag hindi opisyal. Tingnan nyo lang siya, ganyan. Nakakadiri talaga. Hindi ba siya walang kahihiyang sumusunod kay President Warren ng 10 taon? Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni President Warren. Hindi ganyan yon. Hindi ko ginawa yon. Tama na. Hindi ko akalain gagawin mo ang ganyang bagay. Talagang nakakadiri. Kung kumalat pa to, sinong gustong makipag-partner sa atin? President Warren, kagabi, hindi ako. Tama na, nangyari na. Wala ka nang masasabing makakapagbago nito. Ang kumpanya, hindi magtitiis ng ganitong maruming atmosphere. Dahil matagal ka ng empleyado, pinapatawad kita ngayon. Pero kung may sunod pa, tanggal ka agad. Napakabait ni President Warren. Kung ako ang tatanungin, ang mga ganyang tao dito sa kumpanya, dapat tanggalin agad. Sa akin, naniniwala ako sa malinaw na gantimpala at parusa. Si Simon ay napakasama ng asal at labis niyang sinira ang kultura ng kumpanya. 3 buwan na sweldo ang ibabawas. Si Felix, dahil nagsumbong, ay itataas bilang Finance General Manager simula ngayon. May dagdag na 10,000 dolyar sa buwan ng sahod. Maraming salamat, President Warren. Mas lalo akong magtatrabaho para sa kumpanya. Magtrabaho tayong lahat ng mabuti. Gawin natin to. Nakita ba ng lahat yon? Ganyan ang dapat na empleyado, ang nararapat tularan. Sana kayong lahat, lagi ninyong unahin ang interes ng kumpanya. Huwag niyong gagawin ang nakakahiyang bagay na ganyan. Huwag kayong tumulad sa ilang tao. Iba ang pagiging incompetent, pero kulang din sa karakter. Matagal-tagal din pagkatapos noon, pumasok ako sa trabaho tulad ng dati. Sinubukan kong malunod sa trabaho para hindi ko maramdaman ang kirot. Ayokong isipin ang sakit na dinulot ni Grace sa akin. Ni hindi nga ako nag-day off kahit mahaba ang weekend. Nakipagkita ako kay Ginoong Parker tungkol sa isang 5 milyong dolyar na investment. Andito ako para magsumite ng reimbursement. Para sa client dinner kahapon. Na-transfer ko na sa'yo ang pra. Mali ba ang naipadala mong halaga? 50 dolyar kada tao yon. 100 kapag dalawa. Tama naman. Pero nag-file ako para sa 2,000. Para sa isang tao, magkano lang ba talaga ang maaaring maging halaga ng isang boxed lunch? Binigyan kita ng 100? Sobra-sobra na nga yun. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Dahil lang pinagmulta ka ni Miss Warren, ang dami mo nang ginagawa para maloko ang kumpanya. 5 milyong piso ang puhunan na yon. Pinakain mo lang ng boxed lunch ang kliyente? Tanging mga inutil lang ang gagasta ng ganyang kalaki para lang bilhan ng pagkain ng mga kliyente. Tama si Felix, inaabuso mo lang ang kumpanya. May konsensya ka pa ba? Ilang taon ka nang tinutulungan ng kumpanya, pero imbes na suklian, puro ka pa ring diskarte para makahanap ng butas sa sistema. Gusto mo ba akong bangkarotain? Kung hindi ko lang iniisip ang kumpanya, hindi ko ipaglalaban yung 5 milyon ni Mr. Parker o magkakalaslas ng tiyan kakainom. Akala mo ba, dahil lang pumirma ka ng kontrata na 5 milyon, astig ka na? Makinig ka, ang Easton Holdings pumayag na makipag-meeting sa atin para mag-invest ng 50 milyon. Easton Holdings? Di ba sila yung kumpanyang paulit-ulit akong kinukulit ng maraming beses para kunin ako? Alam kong gusto mo ako, pero wala talagang halaga ang nararamdaman mo para sa akin. Hinding-hindi tayo magkakatuluyan. Ganun ba? Subukan mong tumingin sa sarili mo sa salamin. Nakakasuya ka lang. Sa itsura mong ganyan, karapat dapat ka ba talaga? 10 taong nagpakasubsob sa trabaho. Tapos sasabihin mo lang, pangit at kadiri ako. Sige, magre-resign na ako. Kung aalis ka, umalis ka na ngayon din, malinaw dapat sa'yo, ngayong oras na to.
Pag umalis ka, huwag kang umasa na makakabalik ka pa rito. Kahit magmakaawa ka pa, hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. Si... Ito po ba si Mr. Kendall ng Easton Holdings? Miss Warren? Sa tingin ko ginagamit niya ang pagbibitiw niya para takutin ka? Sinusubukan kang piliting magmakaawa sa kanya? Ako, magmamakaawa sa kanya? Yung katulad niya, hindi nga makakahanap ng trabaho pag umalis siya sa kumpanyang to. Siya pa ang magmamakaawa sa akin. Tama ka diyan. Tsaka, mula noon pa, parang alaga mo na talaga siya. Sige na, maghanda na tayo para sa kontratang pirmahan ng Easton Holdings. Kung aabot ba sa next level ang kumpanya, nakaasa dito sa investment na to. Mr. Brooks, kami sa Easton Holdings matagal nang excited sa pagdating ninyo. Sige po, maupo kayo. Ito ang kontrata sa trabaho. Gaya ng napag-usapan, 80,000 kada buwan, plus bayad sa bawat project at mga bonus. 80,000? Iyan ay 28 beses ng dati kong sweldo. 28 beses. Kung may gusto kang idagdag, huwag kang mahiyang magsabi. At ito pa, may malaking project ang kumpanya, gusto kong ikaw ang mamahala. Kumpanya ito ni Grace. Kampante na akong ipasa sa'yo ang project. May gagawin lang ako, kaya aalis na muna ako. Huwag kayong mag-alala, Mr. Kendall. Aalagaan ko po talaga ang project ng Easton Holdings. Hello? Excuse me, si Director Brooks po ba ito? Si Grace ito. Pinapakiusap ni Mr. Kendall na kontakin kita tungkol sa investment. Pwede ba kitang makausap ngayon? Oo, pwede. Gusto mo pala akong makita? Sige, bibigyan kita ng matinoong meeting. Ibang klase pala talaga ang Easton Holdings. Dapat magpakitang gilas tayo kay Mr. Brooks mamaya. Ito na ang opisina ni Mr. Brooks. Tuloy ka. Mr. Brooks. Simon, anong ginagawa mo dito? Nandito ka ba para manggulo, di ba? O nandito ka na ba para magmakaawa sa akin? Sabi ko na sa'yo, hindi kita bibigyan ng kahit anong pagkakataon. Umalis ka na dito. Huwag mong guluhin ang pagpirma ko ng kontrata. Ginoong Warren, sinabi ko na po, hindi siya makakahanap ng trabaho. Kayo rin ang nag-request na makita ako. Simon, tigilan mo na yan. Pareho lang kayo ng apelyido ni Ginoong Brooks. Sikat yon. Samantalang ikaw, wala kang kwenta, palamunin na tinapon na sa kalsada. Tsaka narinig ko na si Director Brooks ay tinanggap lang dahil ilang beses siyang pinakiusapan ni Ginoong Kendall na bumalik. Sino ka ba sa palagay mo? Anong karapatan mong umupo diyan sa pwesto niya? Ganun ba? Tumigil ka na sa kalokohan mo. Pabalik na si Director Brooks. Lumayas ka na ngayon din. Kapag ginulo mo pa ang deal ko, hindi talaga kita palalampasin. Sabi ko na sa'yo, lumabas ka na. Huwag mong guluhin ang deal ko. Ang bait-bait pa naman ni Ginoong Warren sa'yo. Tapos susubukan mo siyang traidurin, Hump. Sabi ko nga, kayo rin ang nag-request na pumunta ako dito. Ginoong Warren, huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya. Tawagin na lang natin ang security at paalisin na siya. Security! Security! Sino ang nagtatangkang manggulo sa Easton Holdings? Siya po yung nagpapanggap na Director Brooks. Ipaalis niyo siya rito. Pasensya na po, Director Brooks. Hindi ko po alam na nandito kayo. Siya po talaga si Director Brooks. Ikaw, bilang Director Brooks, tingnan mo ang sarili mo. Presidente Warren, sa tingin ko, may kasabwat siya dito sa lalaking ito. Gusto lang niyang makita ka. Hinahabol ka pa rin niya. Paano mo nagawa maging bastos? Kay Director Brooks, magkano ang binayad? Ni Simon sa iyo, para magkunwaring ganyan kasama siya? Isa ka lang na tauhan. Tama na. Ito ang Easton Holdings. Hindi ang maliit mong kumpanyang walang kwenta. Hindi ka pwedeng magpakitang gilas dito. Simon, binabalaan kita. Dalhin mo tong tao at umalis na kayo, nang mabilis. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Security. Hello, Director Brooks? Ikaw ba talaga si Director Brooks? Hindi mo naman siguro iniisip na mga artista lang din ang mga ito na kinuha ko, di ba?
Ayos yan. Kung ikaw si Director Brooks, bilisan mong pirmahan ang kontrata. Tama yon. Tapos, dagdagan mo, ang investment sa kumpanya namin. Hindi naman kami masyadong humihingi. 100 milyon lang kada taon. Ang mga kwalifikasyon ng kumpanya nyo ay hindi pumapasa sa mga hinihingi namin para sa investment. Simon, sino ka ba sa tingin mo? Pinapalad ka nga naming mapapirma dito? Huwag mong isipin na dahil lang direktor ka sa Easton Holdings, ikaw na ang espesyal. Huwag mong kalimutan, kakapasok mo pa lang sa Clearwell. Sa totoo lang, isa ka lang. Sa mga hindi pinili ni Pangulong Warren. Oh, sabi mo paano kung hindi ako pumirma ngayon? Director Brooks, pwede po bang pag-isipan niyo ulit? Mabilis magbago ang galaw ng market ngayon, tapos grabe ang epekto sa kumpanya. Sobrang kailangan talaga namin tong pondo. Pangulong Warren, kaya hindi natatakbo ng maayos ang kumpanya dahil sa kakulangan mo ng kakayahan. Lumaki ka kasabay ng kumpanyang ito. Talaga bang papanoorin mo lang itong bumagsak? Ang daming mamawalan ng trabaho. Wala ka bang puso? Noon kasi, sabi mo palagi para raw sa kumpanya. Pero sa tingin ko, nagkukunwari ka lang noon. Bilang isang humikita ng 28 mil kada buwan, hindi ko responsibilidad ang kabuhayan ng mga empleyado ng kumpanya. Huwag mo akong paiyakin pa ng konsensya. Simon, dahil na rin sa magkasamahan tayo dati sa trabaho, pwede mo ba kaming tulungan? At pumirma ka na lang sa kontrata? Bakit naman kita kailangan tulungan? Simon, bigyan ka lang ng konting pabor, aabusuhin mo na. Mas mabuting magpakatalino ka at pirmahan mo na yung kontrata ngayon. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na ako makikita muli. Mas gusto ko pa ngayon. Ikaw, Alam naman ng lahat na minahal mo si Pangulong Warren ng 10 taon. Ngayon, binigyan ka na ng pagkakataon para makalapit sa kanya, tapos tatanggihan mo pa? Tapos ka na ba? Kung oo, pakilabas na lang. Simon, hindi mo naman pwedeng dahil hindi ko nasusuklian ang pag-ibig mo, idamay mo ko dito sa trabaho. Hindi pinipilit ang puso. Hindi ko ibibigay ang sarili ko sa'yo dahil lang sa investment. Kapag malinaw na ulit ang isip mo, pumirma ka na lang. Ayos na sinabi mo. Sobrang on point. Simulat sa pool ay alam mo na pala, pumirma ka na lang sana. Ikaw. Simon, nasisiraan ka na yata. Ganun pala. Dahil hindi mo ako makuha, gusto mo na lang akong sirain. Pagkatapos kitang suportahan ng 10 taon, ganyan ka lang ba? Pipilitin mo pa akong lumuhod at magmakaawa sa'yo, di ba? Sa panaginip mo lang mangyayari yon. Guard, palabasin niyo sila dito. Opo, sir. Director Brooks. Simon, pagsisisihan mo to. Narinig ko nag-eskandalo si Grace dito. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pinalabas ko na sila. Ang mahalaga, okay ka. Hindi ko inakala na ganun pala si Grace. Ginoong Kendall, ginawa ko ang patas na pagsusuri sa kwalifikasyon ng kumpanya nila. Talagang hindi sila pasado sa investment requirements natin. Hindi ko to ginagawa dahil sa personal na galit. Kampante ako sa ugali mo. Siyempre, kaya mo naman solusyonan mga ganitong bagay. Hindi mo na kailangan pang ipagpaalam sa akin. Ginoong Kendall, pwede ko bang malaman kung bakit? Ganun ang iwala mo sa akin? Gising ka na. Ayos ka lang ba? Ay, Ginoong Green, tara, tagay tayo dyan. Ubos. Para lang magpakahirap sa kontratang 3 milyon. Wala ka na halos makitang kagaya niya ngayon. Ginoong Kendall, eto po si Director Brooks ng Clearwell. 70% ng performance ng kumpanya nila. Sa kanya lang talaga nanggaling. Pero, narinig ko, hindi rin maganda trato sa kanya sa kumpanyang yon. Kung ganon, at bulag ang Clearwell, hindi na ako magdadalawang isip kunin siya. Ganito ang plano. Simula ngayon, padalhan niyo siya ng offer tuwing linggo. Ibigay niyo ang pinakamagandang alok at imbitahan siyang sumali sa atin. Naiintindihan ko. Tulungan mo akong itayo siya. Sekreto yan. Kung sekreto, hindi na ako makikialam. Unang araw mo ngayon sa Easton Holdings. Pahintulutan mo sanang ikaw naman ang ilibre ko, Ginoong Kendall. Isang simpleng hapunan lang. Sige, game ako dyan. Mr. Kendall?
Tungkol dun sa dating investment sa kumpanya ko, pwede mo ba sanang pag-isipan ulit? Ibinigay ko na kay Simon ang buong responsibilidad nito. Ang naging desisyon niya ay desisyon ko na rin. Paano mo naman naisip na ibigay sa kanya? Ang ganito kahalagang proyekto? Hindi niya kayang paghiwalayin ang negosyo at personal na buhay. Sinabi niya dati na gusto niya ako, pero hindi ko siya binigyan ng pagkakataon. Ngayon ginagamit na lang niya ito para sirain ako. Kung ganoon, President Warren, ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Tanggalin mo agad si Simon, tapos aprubahan mo ang investment para sa kumpanya ko. Tungkol naman kay Simon, 10 taon siyang tumrabaho sa kumpanya ko, kilalang kilala ko. Kung anong klase siyang tao, wala siyang kakayahan talaga. Pinanatili ko lang siya bilang pabor. Hindi ko inakalang magiging walang utang na loob siya at sisirain pa ang kumpanya. Pero ano naman, ang sabi sa akin, sa kumpanya mo, 70% ng kita si Simon ang nagdala. Hindi yan totoo. Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi niya. Kung siya talaga ay magaling, bakit ko pa siya bibitawan? Kasi bulag ka lang. Parang aso nang nagtrabaho si Simon sa kumpanya mo ng 10 taon, pero inalipusta mo siya at pinilit siyang umalis. Wala ka bang konsensya? Ako. Bukod pa diyan, punong-puno ng mga kaso ng panloloko sa empleyado ang kumpanya mo. Ang mga kumpanyang ganyan, malapit ng malugi. Paano mo naman nalaman yon? Na-research ko na ang kumpanya mo ng husto. Si Simon ay bihirang talento. Ang dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat para makuha siya, ay dahil ayokong manatili siya sa lumang bulok mong kumpanya. So, matagal mo nang gusto siyang kunin? Tama. At siya ang ilalagay kong in charge sa buong grupo. Kasi ngayon, boyfriend ko na siya. Ginoong Kendall, totoo ba yan? Dapat naisip ko na. Isang lalaking walang talento gaya niya naging direktor pa sa Easton Holdings. Ayun pala, basta napasaya lang niya ang boss. Ang boss ng grupo nyo, sadyang nakakadiri. Grace, kung lalaitin mo ulit si Ginoong Kendall, huwag mong asahang magiging mabait ako. Si Simon ang nawala sa'yo, lugi ka na. Simula ngayon, sana huwag ka nang magpakita sa amin. 10 taon akong minahal ni Simon. Akala mo ba ganun lang siya makukuha ng basta-basta? Basta pumayag ka lang na mag-invest sa kumpanya ko. Sisiguraduhin kong mananatili siya sa tabi mo. Matagal nang naubos. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Ngayon, gusto ko na lang na manatili sa tabi ni Ginoong Kendall. Simon, mali ako dati. Hindi kita dapat trinato ng ganun. Bilang babae, mahirap magpatakbo ng kumpanya. Alam mo naman lahat ng sinakripisyo ko para dito. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo akong kumbinsihin si Ginoong Kendall na aprubahan ang investment. Ang hindi pag-aproba ng investment sa kumpanya mo ay resulta ng obektibong pagsusuri namin. Hindi ito dahil sa personal na galit. Tama. Hindi pasado ang kumpanya mo sa investment standards ko. Trabaho lang, walang personalan. Ginoong Kendall, pwede bang pag-isipan niyo pa? Si Simon na ang bahala. Simon, mali ako dati. Mali talaga ako. Nakikiusap ako sa'yo. Sobra talaga hindi ko kayang mawala ang kumpanyang ito. Umalis ka na lang. Aubrey Kendall, isa ka lang kabit na. Sirabahay, babalik din sa'yo ang karma. Huwag mo na siyang pansinin. Tara na. Pagsisisihan mo to? Ang kapal ng mukha mong itulak ako? Grace, kapag tinangka mong saktan si Mr. Kendall ulit, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo yan. Sa susunod, hindi lang yon basta tulak. Tandaan mo. Wala akong pakialam sa walang kwenta niyong investment. Gagawin kong pagsisihan yung dalawa ang ginawa niyo ngayon. Magbabayad kayo. Hintayin niyo lang. Pasensya na po, Mr. Kendall. Alam kong sinabi niyo lang na naging boyfriend niyo ako para matulungan ako. Ngayon, nawala na si Grace. Ako. Sino nagsabing nagpapanggap lang ako kay Grace? Totoo, gusto talaga kita. Mr. Kendall, totoo ba yon? Siyempre totoo. Wala namang ibang tao dito ngayon. Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Pero ako, galing lang ako sa simpleng pamilya. Ikaw ang boss ng kumpanya. Bakit? Magugustuhan mo ako? Sino nagsabi na pangkaraniwan ka lang?
Si Grace lang talaga ang hindi nakakita nun. Sa totoo lang, matagal na akong may alam tungkol sa'yo. Talaga? Kailan pa? Noong gabing yon, lasing ka sa labas ng lounge. Ako ang naghatid sa'yo pa uwi. Bumaba ka at kunin mo ako ng sopas. Si. Kagabi. Sinong naghatid sa akin pa uwi? Sa tingin ko, isang babae yon. Ibig sabihin, ikaw pala yung gabi na yon. So, naaalala mo na ngayon? Akala ko sobra lang talaga ang nainom ko. At may nakilala akong guardian angel. Hindi lang pala yun ang nangyari. May ilan pang beses pagkatapos nun, sa mga business investment conference, nandun ka rin. Pakiramdam ko, ang mga ideya mo at pananaw mo ay kakaiba, hindi tulad ng galing lang sa maliit na kumpanya. Mas lalo akong naudyok na kunin ka para sa kumpanya ko. Miss Kendall, At nang sinabi ko kanina na ipapasa ko sa iyo ang buong grupo, totoo yun. bakit? Hindi ba maayos naman ang Easton Holdings? Bilang isang babae na matagal nang nagsisikap, pagod na talaga ako. Panahon na para maghanap ako ng masasandalan. Inaanunsyo ko na simula ngayon, si Simona ang opisyal na hahawak bilang general manager ng grupo. Ihahanda siya bilang tagapagmana ng kumpanya. Sana simula ngayon, maganda ang maging trabaho. Niya kasama ang board para pagandahin pa ang Easton Holdings. Miss Kendall, Mr. Brooks, may grupo ng mga reporter sa baba. Nandito sila para kay Mr. Brooks. Anong nangyari? Sabi nila dahil daw nanakit ng tao si Mr. Brooks. Na nakita ko ng tao? Ginoong Brooks, paki-explain po ang nangyaring pananakit sa dati mong boss, Grace. Ayon kay Grace, naging general manager ka ng Easton Holdings dahil sa hindi wastong relasyon mo kay Aubrey, tama? Ginoong Brooks, ayon sa internet, may matinding paghanga ka raw sa dati mong boss. Pero itinakwil ka niya, kaya ang pagmamahal mo ay naging galit at sinasadya mong sirain ang mga investment project ng dati mong kumpanya. Isa-isa lang po, please. Kung hindi, wala na kaming ibang pahayag. Bakit mo sinaktan ang dati mong boss na si Grace? Hindi ko sinaktan si Grace. Puro chismis lang yan. Inedit ang video. Tinulak ko lang siya ng isang beses at siya ang unang nagtaas ng kamay kay Ginoong Kendall. So, inaamin mong sinaktan mo si Grace. Hindi ko siya sinaktan. Kung ganon, nakuha mo ba ang posisyon bilang general manager ng Easton Holdings sa hindi tamang paraan? Wala kaming kailanman naging hindi wastong relasyon ni Ginoong Brooks. Maayos at tama ang proseso ng kanyang pag-hire. Karapat-dapat si Ginoong Brooks sa posisyon ng general manager. Ano man ang relasyon mong pribado kay Ginoong Kendall, nakikita sa video na sinaktan mo talaga si Grace. At hindi mo kang depensa sa sarili iyon. Kung pupunta si Grace sa pulis, mananagot ka sa batas. Uulitin ko lang. Hindi ko sinaktan si Grace. Dinipensahan ko lang ang sarili ko. May ebidensya ka ba? Pagkatapos kong kopyahin ang surveillance footage, sinira ko ang original na kopya. Simon, wala ka nang magagamit na depensa ngayon. Hindi magtatagal, ikaw ang magmamakaawang mag-invest sa akin at magmamakaawa kang makabalik sa kumpanya. Tungkol naman sa kung dapat nga bang managot sa batas si Ginoong Brooks, panoorin nyo lang itong video at malalaman ninyo. Kung titingnan sa video, totoo ngang ginawa lang ni Mr. Brooks ang depensa sa sarili. Oo nga, mukhang yung video ni Grace ay tiyak na inedit. Kailangan pa bang managot sa batas si Mr. Brooks? Mukhang ang kailangan na ngayong managot sa batas ay si Grace. Hindi ganyan yon.
Simon, hindi siya tunay na lalaki. Nanakit siya ng babae dahil lang tinanggihan ko siya. At tinanggal ko siya sa trabaho. Nagtanim siya ng galit at gusto niyang gumanti. Pero, napanood na natin ang buong video. Kita sa ebidensya ang totoo. Hindi nagtangkang gumanti ng personal si Mr. Brooks. Ikaw nga yung nagpaalis sa kanya kanina. Pwedeng dayain ang mga video. Mga reporter kayo? Professional ba talaga kayo? Binayaran ba niya kayo para kampihan siya? Miss Warren, legal ka ring mananagot sa mga pinagsasabi mo? Nai-record namin lahat. Galing ang video sa hepe ng pulisya. Kinukuwestiyon mo ba ang mga pulis? Bakit? Bakit ganito ang nangyayari? Simon, masaya ka na ba ngayon? Kasalanan mo to lahat. Ikaw ang nagdala ng gulo sa sarili mo. Wala kang dapat sisihin kundi sarili mo. Sir. Hindi ako basta-basta susuko. Andyan pa si Felix. Sigurado akong tutulong siya sa akin. Pangulo Warren, masama ang balita. Tumawag ang mga partner natin. At sinabi nilang magwi-withdraw na silang lahat. Ha? Paano nangyari yon? Sino-sinong kumpanya ang magwi-withdraw? Halos lahat sila. Sa ngayon, si Ginoong Thornton na lang ang nag-aalangan. Paano nangyari ito? Nasaan si Felix? Bakit hindi niya napigilan? Nasa opisina pa rin siya malamang. Pangulo Warren, dapat mo siyang puntahan mismo. Pangulo Warren, nakuha mo ba ang investment? Hindi. Ayos lang. Makakakuha pa tayo ng mas maraming investment. Anong nasa ilalim nito? Mga dokumentong pang-pinansyal lang. Ginamit mo pa nga ang mga malilim na paraan para mailipat ang malaking pera sa sarili mong account? Hindi mo ba ako binigyan? Nang tahimik na pag-aproba? Kailan ko ginawa yon? Pinayagan mo akong gamitin ang sweldo ni Simon para masubsidize ang sarili ko. Hindi ba lahat ng ito ay may tahimik mong pag-aproba? Alam mong malala ang sitwasyon ng kumpanya ngayon? Bakit mo nagawa ito? Dahil ang kumpanya ay may problema, kaya kinukuha ko ang pera at tumatakbo na ako. Talaga bang inakalang mananatili ako at haharapin to kasama ka? Kailangan ngayon ng kumpanya ng pera. Magbalik ka naman ng konti para makatawid ang kumpanya sa ganitong sitwasyon. Huwag mo akong sisihin kung nagiging makasarili ako. Yung bulok mong kumpanya, tuluyan ng bagsak. Kailangan kong unahin ang sarili ko para may matira man lang para sa akin. Felix, pakiusap, maawa ka? Hindi uubra ang pagmamakaawa. Hindi ito ang panahon para magpakasentimental. Hindi ka ba natatakot na isuplong kita? Sa ganyang kalaking halaga, pwede kang makulong ng 20 taon. Lagi lang akong gumagalaw sa medyo illegal na paraan. Mag-imbestiga ka kung gusto mo? 5 taon na akong nagtatrabaho sa finance. Sanay na ako sa mga ganitong sistema. Pinag-aralan ko. To ng mabuti. Hahaha. Wala na talagang ibang paraan? Aubrey. Simon, ang astig mo talaga. Para sa proyektong to, ang netong kita natin ay 50 milyon talaga. Salamat sa tiwala mo at pinangunahan mo akong manguna. Sino pa bang mapagkakatiwalaan ko kundi ikaw? Uuwi daw ngayong gabi ang mga tito ko. Ia-announce ko sa kanila isang malaking balita. Ano yon? Malalaman mo rin mamaya. Sabi ni Casey, ang pamilya Thornton na lang ang hindi bumibitaw sa investment nila. Kahit hindi na tayo makakuha ng bagong investors, dapat hawak pa rin natin ang mga existing. Mga ulupong talaga. Yung Easton Holdings sinasabotahe tayo kung saan-saan. Ginawa pa ni Aubrey na general manager si Simon at inagaw yung proyekto natin. Napakainis talaga. Mr. Thornton, Anong ginagawa ninyo rito? nandito ako para pag-usapan ang investment. Investment? Yung palpak na kumpanyang yon, Clearwell, di ba? Sobrang busy ko, nakalimutan ko na. Munti ko nang bawiin yung investment mo. Mr. Thornton, sandali lang po.
Kasasabi mo lang, inagaw ni na Aubrey at Simon ang proyekto nyo? Eh ano ngayon? Bakit mo tinatanong? Welcome banquet nila ngayon. Baka may solusyon ako para matulungan kayong mabawi ang proyekto. Ano plano mo? Gino Kendall, ang ayos mo ngayon ah. Paano kung ang tinitingnan talaga nila ay ang sobrang galing nating bagong general manager? Simon, sandali lang. May sasabihin ako sa'yo. Ayusin ko lang muna ang ilang bagay. Ikaw na muna pumasok. Wala akong gustong sabihin sa'yo. Simon, naghahanap ako ngayon ng trabaho. Tingnan mo naman kung matutulungan mo ako. Bago ka umalis sa Clearwell, hindi ba narinig ko na? Kumita ka raw ng malaki kay Grace? Sabi-sabi, medyo malaki raw ang nakuha mo. Plano ko sanang sugalan yon para mas mapalago pa yung pera. Para hindi ko na kailangan mangamba habang buhay. Hindi ko inasahan na mawawala lahat ng pera. Ang ganda na ng estado mo ngayon. Kung makakatulong ka sa akin, hindi naman ata magiging problema, di ba? Dahil dati naman tayong magkatrabaho, tulungan mo na ang kapwa kapatid. Pasensya na. Wala akong obligasyon na gawin yan. Simon, malala na talaga kalagayan ko ngayon. Ilang buwan na akong walang sweldo. Kung alam ko lang, dinagdagan ko sana ang kinuha ko kay Grace. Felix, kung alam lang ni Grace na niloko mo siya, ganun pa rin kaya kabait ang trato niya sa'yo? Haha, siya ba? Siya nga, hirap na din ngayon. Paano pa niya ako mapoproblema? Kung alam ko lang noon, hindi na sana ako pumasok sa kumpanya niyang puro aberya. Wala naman akong napalaron. Iba talaga sa Easton Holdings. Baka pwede mong ipasok ako sa Easton Holdings? Ano, Simon? Ang pagkuha ng empleyado sa kumpanya dapat dumaan sa tamang proseso. Kung gusto mong sumali sa Easton Holdings, pwede kang magsumite ng resume. Tinitingnan lang kita. Sinecheck ko kung gaano ka kagaling ngayon. Pati si Ginoong Kendall sumusunod sa'yo. Dali-dali mo lang akong mapapasok dyan. Hindi naman ako mapili. Sapat na sa akin ang 50,000 na sweldo. Sino ka ba sa tingin mo? Ang magpatulong ako sa'yo, dapat nga ikinagagalak mo yan. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung paano ka napasok sa Easton Holdings. Hindi ba't may kalokohan yan? Ngayon ang taunang gala ng Easton Holdings. Ayusin mo pananalita mo? O ipapatanggal talaga kita dito? Ano, tinamaan ba? Parang asong naiipit? Pasabog na lang ng pasabog. Huwag kang bastos, dahil sigurado ako, gagawa ako ng paraan para hindi ka magtagal sa industriya na to. Anong meron? Tara na. Naiinip na mga tito. Ah, wala naman yun. Tara na. Ginoong Kendall? Ako nga pala si Felix. Bukas pa ba sa hiring ang kumpanya nyo? May 5 taon na akong experience. Sa Easton Holdings, gusto namin ng mga accountant na malinis ang record. Hindi kami charity at hindi lang namimigay ng pera. Malinis ang kamay ko? Gusto nyo bang makita? Kung susubukan mo pang lumapit sa akin, babalian kita ng mga binti. Ginoong Kendall, mas bata ako kaysa kay Simon at mas maganda ang katawan ko kaysa sa kanya. Hayaan mo akong sumali sa Easton Holdings. Security! Palabasin ang taong yan dito. Huwag kang gagalaw. Simon, kung hindi ka nagustuhan ni Ginoong Kendall, hanggang ngayon nagwawalis ka pa rin ng basura sa kalye? Sinipa ka na ni Grace palabas. Hindi magtatagal. Si Ginoong Kendall na rin ang magsisipa sa'yo palabas? Bitawan mo? Umalis ka na lang. Mga tito, ito si Simon. Simon, ito ang panganay kong tito. Siya ang ulo ng pamilya Kendall. Ito naman ang bunsong tito ko. Simula pa noong bata ako, siya ang nag-alaga sa akin. Kami ang pinakamalapit. Panganay na tito. Bunsong tito. Ayos. Narinig ko na matagal ka nang nakatira sa ibang bansa, kaya hindi ko nagawang makilala ka. Sige, maupo ka. Ang galing ng batang ito. Narinig na namin ang tungkol sa'yo na magsimula ka lang mag-isa at kumita ka ng 50 milyon sa mga investment. Magaling ka talaga. Sana ay maalagaan mo ng mabuti si Aubrey. Bata pa lang si Aubrey, namatay na ang mga magulang niya. Dahil pareho kaming nasa ibang bansa noon, hindi namin siya nagawang alagaan. Salamat at dumating ka. May kasama na si Aubrey ngayon. Mga tito, wag po kayong mag-alala. Siguradong aalagaan ko si Aubrey. Ayos? Aubrey,
Kailan kayong dalawa balak mag-engage? Malapit na. Ngayon, welcome dinner to para sa inyong dalawa. May isa pa akong importanteng sasabihin. At iyon ay... Sandali lang. Bago ang anunsyo, gusto ko munang pag-usapan ang isang kasunduan kay Ginoong Kendall. Anong klaseng kasunduan ang gusto mong pag-usapan sa akin, Ginoong Warren? May dala akong video dito. Siguradong interesado dito si Ginoong Kendall. Nais ko lang malaman kung si Ginoong Brooks, naaalala pa ba niya yung gabing iyon sa Cloudside Bistro? Anong nangyari? Tingnan muna natin kung paano tatakbo ito. Panoorin mo si Ginoong Brooks kung paano siya magre-react. Naaalala ni Ginoong Brooks. Kaya, ang kasunduang to, ituloy na ba natin? Simon, anong nangyari nung gabing iyon? Wala akong pakialam kung pagtawanan man ako. Pero hindi ko pwedeng hayaan na madamay si Aubrey dito. Ano ba talaga ang kasunduan? Una, yung Hilton Tech Project, ilipat nyo sa amin. At, isama nyo na rin ang 20% netong kita nung nakaraang quarter, ibigay nyo sa amin ng libre. Yung Hilton Tech Project, hindi pwede ibigay sa kanila. 20% netong kita? 10 milyong dolyar yon? Sobra na yata yung hinihingi mo. Hindi pwede yan. Hindi pa ako tapos. Ikalawa, agad-agad sa Clearwell. Mag-invest ka ng 50 milyon at si Simon ang dapat mamuno ng pagpapatupad. Sobrang taas naman ang hinihingi mo. Eh bakit? Ayaw mo bang makita ng girlfriend mo ang totoong pagkatao mo? Simon, ano talaga ang nangyari noong gabing iyon? Kung ayaw mong pag-usapan, okay lang. Ano man ang nangyari, nasa panig mo ako. Sana si Mr. Kendall, kaya pa rin sabihin yan pagkatapos niyang mapanood ang video. Kung ganon, ipakita mo na lang. Ang video? Aubrey, huwag kang manood. Paano kung nagsisinungaling sila sa atin? Hindi sila nagsisinungaling. Tama, Mr. Kendall. Bakit naman kami magsisinungaling sa'yo? Mas mabuti siguro, i-check mo muna ang goods. Pero mukhang si Mr. Brooks, hindi masyadong interesado. Mukhang ayaw ni Mr. Brooks na malaman ni Mr. Kendall kung ano ang nangyari noong gabing iyon. Ibig sabihin ba nito, pwede ko nang taasan ulit ang presyo? Haha. Sobra na. Tapos ka na ba sa kakalaro mo? Kung may gusto ka, harapin mo ako. Hayaan mong Easton Holdings at si Aubrey ay huwag madamay dito. Ayaw din namin silang isali. Ang pwede mo lang sisihin ay si Mr. Kendall dahil sobra kanyang mahal. At isisi mo na rin ang Easton Holdings dahil masyadong nakakaakit bilang premyo. Huwag kang mag-alala, Simon. Ano man ang laman ng video na yan, naniniwala akong may dahilan ka. Kampante ka na. Kung ganon, ipakita na natin kay Mr. Kendall ang goods. Tama na yan. Simon, hindi ko alam na ang dami mo palang pinagdaanan dati. Kasalanan ko lahat to. Kung nakilala lang sana kita ng mas maaga, kung ganon, hindi ka sana naghirap ng ganito. Mukhang mahal talaga siya ni Aubrey. Mag-focus muna tayo sa solusyon. Tigilan nyo na ang pagiging sweet dyan. Napanood mo na ang video. So, tuloy ba talaga ang deal natin o hindi? Biktima dito si Simon. Ang ginagawa mo ay paulit-ulit siyang sinasaktan. Hindi ko hahayaang makalusot ka dito. Simula nung pinakita ko ang video sa'yo, handa na ako para dito. Naka-backup na ang video sa cloud. Kung gusto ko, pwede kong ipakalat to online kahit kailan. Sabihin mo nga, bukas kaya ang presyo ng shares ng Easton Holdings? Babagsak na lang ba sa lupa? Ikaw. Ang sama mo? Mr. Kendall, nakapagdesisyon ka na ba? Mas mahalaga ba ang 60 million at isang proyekto o mas mahalaga ang buong Easton Holdings? Aubrey, pasensya na. Akin tong responsibilidad. Ikaw ang nahuhulog na may kasalanan dito. Ang kulit mo. Wala namang ikaw o ako sa ating dalawa. Sang-ayon ako, pero gagawa ako ng kontrata para klaro. Kapag kumalat ang video na to, kahit isang tao lang ang makakita, hindi ko lang babawiin lahat ng binigay ko, kundi kailangan mo pang magbayad ng 10 beses na multa. 10 beses? 600 na milyon. Sobrang laki naman yan. Anong kinatatakutan mo?
Basta huwag lang nating ikalat ang video. Ayos lang. Sige, umapayag ako. Ayos. Papagawa ko sa assistant ko ng kontrata. Hindi ko pwedeng hayaan si Aubrey na mawalan ng 60 milyon. Kailangan kong maghanap ng paraan. Ang kontratang to, kailan matatapos? Sinasabi ko lang, kapag niloko mo ako, ikaw din. Ipa-flash ko yung video sa malalaking screen para makita ng lahat ng partners ng Easton Holdings kung ano talaga ang general manager ng Easton Holdings kapag wala sa trabaho. Tapat ako sa sinabi ko, hindi ako magsisisi. Matagal ding gawin ang kontrata. Konting hintay lang. Ayos na ang kontrata. Tingnan niyo muna, kayo dalawa. Kung walang problema, pirmahan niyo na. Mr. Kendall, halata namang prangka kang tao, pipirmahan ko na agad tong kontrata. Pahiram ng ballpen. Huwag mo itong pirmahan. Ikaw! Hello, Abogado Albert. Ibig sabihin, may nagawa silang krimen. Pwede akong tumawag ng pulis para arestuhin sila at pwede nating pigilan ang pagkalat ng video. Oo, tama. Naiintindihan ko. Salamat, Abogado Albert. Talagang naglakas loob kang tumawag ng pulis? Pinapakalat ko na ang video ngayon. Grabe ang illegal na ginawa mo. Inaaresto ka na dahil sa batas. Aubrey, Simon, hintayin mo lang. Tara na. Abangan mo. Paano mo naisip tumawag ng pulis? Paano kung ang video kumalat? Nagkonsulta ako sa abogado. Pagkatanggap ng malinaw na sagot, tumawag ako ng pulis. Ibig sabihin, ang pagtawag ng pulis ay dumating sa tamang oras. Ayokong ikaw mag-aksaya ng 5 milyon para sa akin at ang magandang proyekto. Para sa iyo, lahat ay sulit. Uy, Ginoong Kendall. Ano yung malaking balita na sasabihin mo? Oh. Ngayon, ang malaking balita na gusto kong i-announce ay mag-engage na kami ni Simon at mula sa 25% ng shares na hawak ko, ililipat ko ang 5% kay Simon. Aubrey, totoo ba to? Siyempre, at nakapagdesisyon na ako. Gusto kong umiwas pagkatapos ng engagement. Sa'yo na lahat ng kumpanya. Pero wala pa nga akong nailagay na singsing. Ikaw naman ang nagpatakbo ng Easton Holdings palagi. Hindi gagana yun nang wala ka. Ayos lang. Alam ko kung ano ang nararamdaman mo at sapat na yon para sa akin. Tsaka, sa ating dalawa, hindi natin kailangan ng lahat ng seremonyang yan. Kamakailan lang, nakita ko kung gaano ka kagaling. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang kumpanya. Kampante ako na okay na ang lahat. Hindi ba masyadong mabilis to? Tiwala ako sa iyo. Tsaka, nandito ang mga tito mo para maging saksi. Ang pinakamalaking pangarap ng tatay ni Aubrey ay mabigyan siya ng matatag na tahanan. Ngayon, mukhang pwede na siyang mapanatag. Aubrey, huwag kang mag-alala. Sobrang aalagaan kita. Magiging maayos ang Easton Holdings at hinding-hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Tapos na. Wasak na talaga ang kumpanya. Alam mo palang tapos na? Ikaw ang may pakana nitong kalokohan na to. Sabi mo, siguradong walang palpak. Ano ang nangyari? Ako ang napunta sa kulungan. Hindi ko alam na tatawagan ni Simon ang mga pulis. Pinabawi ko na ang investment ko ngayon at pababagsakin ko ang kumpanya mo. Mr. Thornton, please, wag mo gawin to. Ito na ang huling pag-asa ko. Basta hindi ka bibitaw, kahit ano pa ang gusto mo, papayag ako. Pwede naman akong magstay. Alam mo naman ang patakaran, gets mo na, di ba? Basta hindi ka bibitaw, kahit ano pa ang gusto mo, papayag ako. Ginoong Thornton, magkano ang balak mong invest sa akin? Hindi ko na balak mag-invest sa'yo. Ano? Huwag kang mag-alala. Plano kong ipakilala ka sa isang magandang trabaho. Sigurado akong mas madali yun kaysa magpatakbo ng sarili mong kumpanya. Talaga? Oo naman. Sige po, pumasok kayo. Ito ang core department na pinamumunuan ni Simon. Mga 20 na ang tao dito ngayon. Ito ang backbone team ng grupo namin. Nakikita naming ang grupo na nasa mga kamay mo na ang galing ng takbo, 2 kami kaya nakahinga na ng maluwag para makaalis kami ng bansa. Haha. Ayos to. Kain pa. Ay, sasagutin ko lang ang tawag na to. Kain lang kayo.
Kendall, yung capital chain dito sa Amerika nabasag. Paano nabasag ang capital chain ng kumpanya? Anong gagawin ko ngayon? Nasa bahay kami ngayon. Naiintindihan ko. Sabi ng matanda. Yung Easton Holdings iniwan sa aming tatlong magkakapatid. Roger, anong problema? Wala naman. Naalala ko lang yung matanda at yung sinabi niya nung nabubuhay pa siya. Ang ibig mong sabihin yung sinabi ng matanda na iiwan niya ang grupo sa aming tatlong magkakapatid? Uwa. Pero sa huli, kami dalawa ang nagpumilit na lumabas ng bansa. Hindi ko inasahan na ang Easton Holdings ang ganda ng takbo ngayon. Mga tito, kung may balak kayong bumalik sa Easton Holdings, palaging bukas ang pinto ng Easton Holdings para sa inyo. Oy, kami dalawa sanay na sa buhay abroad. May sarili rin kaming mga career. Paano naman kami? Gusto kong bumalik. Kuya Tercero, sinabi mong gusto mong bumalik sa Easton Holdings. Uwa. Ang Easton Holdings ay bunga ng pinaghirapan ni Patriarch buong buhay niya. Gusto ko siyang tulungan na ipagpatuloy iyon. Paano naman ang kumpanya mo? Maghahanap ako ng professional na manager na magpapatakbo para sa akin. Ang saya na gusto bumalik ni Tito. Masaya ako. Sobra. Mag-go public na ang Easton Holdings. Kulang tayo sa tao ngayon. Tsaka, na-miss ko talaga si Tito. Hindi ko maiwasang maramdaman na may kakaiba. Anong posisyon kaya ang babagay kay Tito? Magaling ako sa marketing. Core department ang marketing. Pero para sa akin, parang mababa yung marketing director para kay Tito. Kakauwi ko lang naman. Mas okay na mag-umpisa muna ako sa mababa. Sige, set na yan ngayon. Kung may darating na bagay na hindi mo gusto pagdating ng panahon, sabihin mo lang sa akin. Game ako dyan. Aubrey, may gusto sana akong sabihin. Baka hindi tama, pero sasabihin ko pa rin. Tungkol ba to kay Tito ko? Napansin mo rin? Ano? Simula nang pumanaw si Lolo, nagtrabaho na sa ibang bansa ang tito ko. Ang tanging pagbabalik niya ay noong namatay si Papa. Umuwi siya noon. Ngayon, bigla niyang sinasabi na gusto niyang sumali sa Easton Holdings. Medyo kakaiba talaga. Bakit nga ba nag-abroad ang mga tito mo sa simula? Nang pumanaw si Lolo, hindi maganda ang takbo ng grupo. Akala ng mga tito ko walang kinabukasan ng grupo, kaya binenta nila ang mga shares nila at lumipat sa ibang bansa. Ibig mong sabihin, ang tagumpay ng Easton Holdings ngayon ay dahil kay Papa at sayo? Pwede mong sabihin ganun nga. Pero hindi ko sila masisisi ng buo. Sa mga nakaraang taon, maayos naman ang naging buhay nila sa abroad. Hindi sila nakialam sa Easton Holdings. So ngayon sinasabi ng tito mo na gusto niyang bumalik sa kumpanya. Hindi naman siguro dahil sa mana, ano? Ang tito ko, hindi maaari imposibleng ganun siya. Noong bata pa ako, sobrang bait niya sa akin. Malapit kami sa isa't isa. Busy ang mga magulang ko sa trabaho, kaya siya ang nag-alaga sa akin. Pero hindi ko maiwasan ang pakiramdam na ang pagbabalik niya ngayon ay may kakaibang dahilan. Ginoong Kendall, ito po ang detalye ng mga financial report at growth status ng Easton Holdings sa mga nagdaang taon. Nandito rin ang personal profile ni Simon. Ginoong Kendall, talaga po bang balak niyong manatili at magtrabaho dito? May sarili akong plano. Hindi mo kailangang malaman lahat. Si Simon, talagang may dating. Malalaking away nila sa dati niyang kumpanya kina Grace at Felix. Kung gusto mong harapin siya, pwede mong gamitin ang dalawa na iyon para magkaaberya. Sa susunod na Lunes, sasalang ako sa marketing department. Tumulong ka para mag-recruit ng bagong staff. Subukan mong palitan ang mga dating tauhan ng mga tao natin. Siyempre po, Ginoong Kendall. Gino Kendall, ito ang mga kandidato para sa Finance Department. Ito ba si Felix, yung nagkaroon ng alitan kay Simon? Oh. Nag-a-apply siya ng trabaho ngayon at marami na siyang in-applyan na kumpanya. Siya nga yun. Pero, kung directly natin tatanggapin siya, hindi ba magdududa? Si Miss Kendall at Si Simon? Ako na bahala diyan. Kumusta na ang recruitment sa ibang departments? Tuloy-tuloy naman. Pinakamatagal na sa susunod na linggo, magkakaroon ng malaking pagbago sa marketing department. Ayos.
Puntahan mo at sabihin kina Aubrey at Simon. Sabi mo sa kanila, ang tito nila ay dadalhin sila sa dinner ngayong gabi. Opo, Mr. Kendall. Aubrey, ipagkakatiwala ko na sa'yo. Patty Easton Holdings. Tito, nung bumalik ang tito ko sa Easton Holdings, pinag-usapan ba niya yun sa'yo? Hindi. Ganyan talaga siya. Hindi siya nakikipagkonsulta kahit kanino. Matindi ang talino niya. Simon, bilang mas nakakatanda sa'yo, pinapayuhan kitang mag-ingat. Tsaka, wag mong sobrahan. Wag mong sirain ang relasyon ninyo. Huwag kang mag-alala. Tito, maingat kong aayusin yan. Ingat ka sa biyahe. Sige, babalik na ako. Imbestigahan mo agad ang sitwasyon sa marketing department. I-report mo lahat sa akin, kahit maliliit. Dapat bang i-report ito kay Mr. Kendall? Masyado kasing mabait si Aubrey. Ako na ang bahala dito para sa kanya. Naintindihan ko. May dinner na pina-arrange si Mr. Kendall ngayong gabi. Inimbitahan kanya pati si young Mr. Kendall na sumama. Tara na. Pasensya na, na-late ako. Sige, maupo ka. Kakarating lang din namin ni Uncle. Uncle, sa unang araw mo sa Easton Holdings, kumusta ka naman? Ayos lang, pero marami pa akong matutunan kay Mr. Brooks. Sandali pa lang si Mr. Brooks sa Easton Holdings pero parang may-ari na siya ng bahay. Sobra kang magalang. Tahanan mo ang Easton Holdings, Uncle, kaya hindi ako, bilang outsider, ang dapat magdesisyon dito. Gusto ko ang mga taong alam ang hangganan. Ngayon, unang araw ko sa Easton Holdings. Bilang mas nakakatanda sa inyo, gusto kong bigyan ng maliit na regalo si Aubrey. Dapat ako ang magbibigay ng regalo sa'yo, Uncle. Hindi mo na sana pinagastos. Para dito sa regalo, mas mahalaga ang kahulugan kaysa sa presyo nito. Aubrey, buksan mo na. Ang relo na ito ay... Tama. Ito ang alaala ng iyong mga magulang. Noong panahon na ikinasal ang tatay mo at nanay mo, binigay ko ito sa kanila bilang regalo sa kasal. Pagkatapos, nang pumanaw ang nanay mo at ang tatay mo, 2 taon pagkatapos noon, sumunod din sa kanya. Inilagay ko ito bilang paraan para maalala sila. Salamat po, Tito. Napakahalaga ng regalong ito. Aalagaan ko ito. Naalala ko pa ang nanay mo. Napakabait niya sa akin. Talagang pinapahalagahan niya ang pamilya. Palagi niyang sinasabi isang bagay, ang pagkakabuklod ng pamilya. Mas mahalaga kaysa sa kahit ano. Pero ngayon, ang pamilya nating nagkalayo-layo na. Parang ang hirap na. Ngayong magkasama-sama ulit. Nandito ka na ulit, Tito. Simula ngayon, kasama mo na ako. Hindi ka na mag-iisa. Aubrey, hanggang gusto mong manatili sa Easton Holdings, nandito ako para tulungan kang lampasan ang anumang balakid. Ang pamilya na magkasama ang pinaka-importante. Naniniwala ako sa iyo, Aubrey. Gino, Kendall, ipaserve na natin ang pagkain. Kahit anong sabihin mo, Tito. Sige, kain na tayo. Gino, Kendall, iyan si Grace Warren. Anong ginagawa niya dito? Mukhang may nagpadala sa kanya dito. Pero kung sino, hindi ko nahanap ang sagot. Ginoo Thornton, anong ginagawa natin dito? Hindi ba sabi mo hahanap ka ng trabaho para sa akin? Ito ang trabaho mo. Hindi ko gets. Tama? Ang trabaho mo ay maging waitress dito. Ako, waitress? Hoy, wag mong mamaliitin ang posisyon na ito. Hindi ito basta-basta waitress lang. Ang mga kumakain dito, puro mga executive ng kumpanya. Sa isang kain lang, ang daming useful na impormasyon. Isang impormasyon lang, pwedeng magpasya kung anong mangyayari sa isang kumpanya. Ibig mong sabihin, gagamitin mo ang pagiging waitress ko para mangalap ng intel sa negosyo? Tama. Basta kapaki-pakinabang ang impormasyon, bawat isa ay worth 100,000. Madaling trabaho, di ba? Sina. Gagawin ko. Basta makakuha ka ng confidential na impormasyon ng kumpanya, mag-i-invest ulit ako.
sa kumpanya mo. Saktong-sakto naman ang timing. Anong ginagawa niya dito? Ikaw, halika, magbuhos ka ng inumin para sa amin. Oh, hindi ba ito si Miss Warren mula sa annual gala? Paano ka? Napunta bilang waitress dito? Dahil waitress ka, dapat mong pagsilbihan ng mabuti ang mga bisita. Sige na, buhusan mo ang mga inumin. Tito, huwag mong hayaang sirain ng hindi mahalagang tao ang mood mo. Ako na magbubuhos ng alak para sa'yo. Umupo ka na lang. Ang mga waitress, nandito para maglingkod sa mga bisita. Kung ayaw niyang magsilbi, ibig sabihin ayaw niya ng trabahong ito. Sige, kunin mo ang manager nila. Mr. Kendall, ano bang pinapanggap mo? Nandito ka para maglingkod sa mga bisita? Buhos mo na ang alak. Nandito lang ako para magtrabaho bilang waitress. Hindi naman talaga ako waitress. Oh, kung hindi ka talaga waitress, ano nga ba ang ginagawa mo, Miss Warren? Ako. Hoy, Mr. Kendall, dati niyang akala na siya ang boss at hindi niya matanggap ang pride niya, kaya siya nagsalita ng ganun. Siya, isa lang siyang waitress na walang halaga. Huwag kang makipantay sa kanya. Kung ikukwento mo, ang nangyari dito sa kwarto, huwag mong asahan na makalabas ka ngayon. Ngayon, buhusan mo ang alak. Oy, Mr. Kendall? Inadyang mo ba ito? Alam mo ba kung sino to? Siya ang kilalang Mr. Kendall ng Easton Holdings? Nainsulto mo si Mr. Kendall, kaya mo ba ang consequences? May napatid sa akin, kaya ako nadapa. Hindi ko pinatid si Miss Warren. Ano, Raf? Humingi ka ng sorry kay Mr. Kendall. Hindi na kailangan. Aubrey, Mr. Brooks, yung hapunan ngayong gabi, ikansela na natin. Mr. Kendall, pasensya na kayo kung hindi maganda ang pagtanggap namin. Patawad po. Tayo na rin. Tingnan mo yung sarili mo, ang tanga-tanga mo. Ni hindi mo man lang maayos yung pagbuhos ng alak. Kung hindi lang kay Mr. Thornton, matagal na kitang tinanggal dito. Ikaw. Linisin mo lahat to at siguraduhin walang bahid ng dumi. Ayos lang ba yung tuhod mo? Ang bastos niya sa akin kanina. Bakit ngayon ganyan na? Hindi na kailangan. Alam kong ayaw mo kay Simon at kay Aubrey. Ano ngayon? Alam ko rin na ang kumpanya mo, kulang pa ng 10 milyon para tuluyang makabawi. Ano bang gusto mong palabasin? Pwede kitang tulungan, basta sundin mo lang lahat ng sasabihin ko. Tulungan mo ako. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ikaw ang tiyo ni Aubrey. Nandito ka lang din para makita akong mabigo. Kung papayag ka, 10 milyon ang papasok sa account mo sa loob ng 5 minuto. Bakit mo ako tinutulungan? Hindi mo na kailangang malaman. Hindi ako mapagpasensya na tao. Kung hindi ka papayag, wag na nating sayangin ang oras. Gagawin ko na. Anong gusto mong gawin ko? Ang una mong kailangan gawin ay buhayin ulit ang kumpanya mo. Maghahanap ako ng tutulong sa'yo. Tungkol sa iba pa, hintayin mo ang instruksyon ni Mr. Kendall. Simon, sabi ko na nga ba, hindi pwedeng masama ang tiyo ko. Tunay siyang family man. Pakiramdam ko talaga bumalik siya rito para lang sa akin. Tama si Aubrey. Tiyo mo siya, sa huli. Bakit naman siya magbabalak ng masama laban sa Easton Holdings? Si Angela, Mr. Brooks. Ini-move ni Mr. Shaw ng Ascenda ang signing sa alas 3 ng hapon bukas. Si Note. Ayos yan. Ibig sabihin, isang hakbang na lang tayo palapit sa IPO. At isang hakbang na lang sa engagement party natin. Huwag kang mag-alala, Aubrey. Matagal ko ng kaibigan si Mr. Shaw. Sigurado na ang deal na yan.
Simon, sakto ang dating mo. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? Nagdesisyon na ako. Ibibigay ko na ang buong kontrol ng kumpanya, sa'yo at sa tito ko. Simula bukas, opisyal nang papalit sa posisyon ko ang tito ko. Aba, mukhang inaasahan na yan. So pumayag siya? Ayaw niya nung una. Kailangan ko pa siyang kumbinsihin ng matagal bago siya pumayag. Pero sabi niya, opisyal daw, kailangan pa rin niyang magsimula bilang marketing director. Pag napatunayan niya ang sarili niya, tatanggapin na rin niya ang posisyon ng chairman. Aubrey, ginagawa mo to? Hindi ba medyo biglaan? Kakauwi lang niya galing abroad. Hindi pa siya ganong kapamilyar sa kumpanya dito. Sa ngayon. Ayos lang yan. Magaling naman siya sa trabaho niya sa ibang bansa. Tsaka, wala naman siyang shares. Huwag kang mag-alala. Nung namatay si Lolo, hindi maganda ang kalagayan ng grupo. Pareho kong mga tito, pakiramdam nila, wala nang patutunguhan yung grupo, kaya binenta nila yung shares nila, tapos lumipat abroad. Kung nagdesisyon ka na, sige. Oh. Sa ganitong paraan, pwede na akong maging hands-off na boss. Ikaw na bahala tumulong sa akin ha. Sa'yo ko na iniiwan lahat. May lakad ako ngayon, magsha-shopping ako kasama ng mga tropa ko. Aalis na muna ako. Good luck sa work. Kita tayo sa engagement party natin. Ginong Brooks, huwag po kayong mag-alala. Tiyak na tutulungan namin si Ginong Kendall na pamahalaan ng maayos ang kumpanya. Sana nga. Anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Nandito ako para magsimula sa bago kong trabaho, syempre. Sumali ka sa Easton Holdings? Bakit pa nga ba? Paano naman makakapag-hire ang kumpanya natin ng katulad mo? Hindi ka nga makapasa sa background check. Sino ang nag-hire sa'yo? Ako ang nag-hire. Bakit? May problema ka ba sa pagkuha ko sa kanya? Tito, hindi mo naiintindihan. Opisina to. Mr. Brooks, dapat tawagin mo akong Mr. Kendall. Sige, Mr. Kendall. Kakauwi mo lang galing abroad. Hindi ka pa pamilyar sa takbo ng mga lokal na kumpanya. Itong tao na to. Sa dati niyang kumpanya, gumamit ng madumi na paraan para makakuha ng milyon-milyong assets. Magnanakaw siya. Hindi siya pwedeng magtrabaho sa Easton Holdings. Problema yon ng dati niyang kumpanya. Ibig sabihin, hindi siya binayaran ng tama. Kaya nagkaroon siya ng masamang intensyon. Tsaka, yung maduming paraan na yon, patunay lang na may kakayanan siya. Sa Easton Holdings, talento ang habol natin. Magkano ang sahod mo sa kanya, Mr. Kendall? Bawat buwan? 80,000. 80,000 kada buwan para sa accounting. Talagang magaling pumili si Mr. Kendall ng tao. Huwag kang mag-alala, Mr. Kendall. Simula ngayon, magtratrabaho ako ng maayos para sa'yo. Mr. Brooks, may mga tanong ka pa ba? Kung ano man ang desisyon mo, Mr. Kendall. Si Anna, ang magbibigay ng mga gawain mo. Hindi ka pwede magloko sa Easton Holdings. Kapag nahuli kita, hindi ako magiging malambot tulad ni Grace. Mr. Brooks, kinuha ko ito mula sa HR. Simula nang si Mr. Kendall ang namuno, ito ang marketing transfer list. Lahat ng core staff, pinalitan na. Si Roger, kumikilos na sa wakas. Mukhang si Mr. Kendall ang magiging matindi nating kalaban. Mr. Brooks, pahirap na ang buhay natin. Mr. Brooks. Ano meron? Sabi ni Mr. Shaw, hindi na raw siya pipirma sa atin. Ano? Ginoong Shaw, ikinagagalak kong makipagnegosyo sa inyo. Sige, maupo po kayo. Matagal na kaming magkaibigan ni Roger. Itong maliit na bagay na ito hindi na dapat pang pag-usapan. Sigurado akong simula ngayon, magiging maayos ang pagkakatrabaho natin. Heto, magkape po muna kayo. Kinumpirma ko na kay assistant ni Ginoong Shaw. Nandito po siya. Ginong Shaw, tungkol po sa partnership natin, gusto ko sanang pag-usapan pa ito. Ikaw pala. Ginoong Brooks, ang tagal nating hindi nagkita. Ikaw ba ang pumirma kay Ginoong Shaw? Hindi ba ang kumpanya ninyo? Ginoong Brooks, iba na ngayon ang sitwasyon. Kung ikaw ay nakalipat mula sa Clearwell papunta sa Easton Holdings, kaya ko ding buhayin ulit ang Clearwell. Miss Warren,
Para sa isang babae, naabot mo na ang hindi kayang marating ng karamihan sa mga lalaki. Sobra ka naman magpuri, Ginoong Shaw. Si Ginoong Brooks talaga ang kamangha-mangha. 6 na buwan lang ang nakakaraan. Isang ordinaryong direktor lang siya sa kumpanya ko. Ngayon, siya na ang general manager ng Easton Holdings. Iba-iba lang talaga ang pagkakataon. Kung ganon, hindi na ako mang-iistorbo. Mag-usap na muna kayo. Ayaw mo bang malaman kung paano ko nailigtas ang Clearwell at napabuhay ulit ito? Miss Warren, hindi ako interesado sa kumpanya mo. Marami pa akong aasikasuhin, kaya aalis na ako. Simon, kahit hindi na tayo maaaring maging magkasintahan, hindi mo naman kailangang ituring akong kaaway. Miss Warren, igalang mo naman ang sarili mo. May fiancé na ako. Simon, marami akong napag-isip-isipan nitong mga nakaraan. Dati masyado akong naging mahigpit sa'yo. Hindi ko hiniling ang kapatawaran mo, pero sana, wag mo naman akong ituring na kaaway. Hindi naman. May inaasikaso lang talaga akong importante sa kumpanya. Paumanhin. Simon, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Galing ito kay Ginoong Kendall. Ito ang unang proyekto mo. Malaki ito. Ang pinaka-importante. Gusto rin ni Simon ang proyektong ito. Sigurado ako, aagawin ko ang pagkakataong ito. Hindi mo na kailangan makipagnegosasyon. Direktang pumirma ka na lang sa kontrata. Pag dumating ang panahon, tiyak na si Simon ay hahanapin ka. Sulitin mo na para magkaroon kayo ng kahit konting physical na interaksyon. Mas malapit, mas maganda. Simon, lahat ng pinawala mo sa akin, kukunin ko ulit mula sa'yo, isa-isa. Siguradong si Ginoong Kendall ang may pakanan ito. Ang importante ngayon ay maresolba ang issue ng kontrata. Puntahan mo si Ginoong Shaw ngayon. Alamin kung may pribadong contact siya kay Roger at Ana, kahit anong pribadong contact. Naintindihan ko, sir. Kailangan kong mabilis na ang financial reports ng Clearwell nitong mga nakaraang taon at anumang negative news. Kahit hindi siya pumirma sa Easton Holdings, hindi ko pwedeng pabayaan na maloko siya ni na Grace at Roger. Sir, siguradong nag-reach out si Ana kay Ginoong Shaw. Nagpadala pa siya ng maraming regalo sa kanya. Expected na. Kausapin mo ang assistant ni Ginoong Shaw at alamin kung nasaan si Ginoong Shaw nitong mga nakaraang araw. Magbabantay ako sa kanya. Ginoong Kendall, nakita kong pumunta si Simon para bisitahin si Ginoong Shaw. Nasaan ang mga litrato? Hanapin mo ang tamang oras para sabihin kay Aubrey. Opo, Ginoong Kendall. Kung makumbinse ni Simon si Mr. Shaw, paano kung sirain ni Mr. Kendall ang kontrata nila ni Grace? Huwag mo munang alalahanin yan. Hanapin mo si Felix. Mr. Kendall, pinatawag niyo po ako? Kanina umaga, may natanggap ang marketing department na $10 milyong na pondo. Gusto kong, ngayong araw din, gamitin mo ang legal at hindi matutunton na pamamaraan para tulungan akong gastusin yon. Dapat hindi bababa sa 8 milyon ang mapunta sa account ng US company ko. Mr. Kendall, anong ibig sabihin nito? Ang trabaho mo ay tumulong kay Mr. Kendall sa mga account na yung iba pang bagay, hindi mo na kailangan malaman. Una kong ipapamahagi ang pera sa ilang lokal na maliliit na shell company, tapos sa corporate accounts nila ililipat sa mga offshore company, tapos babalik sa iba't ibang lokal na kumpanya, at sa dulo, sa US company ko mapupunta ang pera, pero kailangan ko si Ana para tulungan akong gamitin ang corporate accounts ng Easton Holdings. Tulad ng sabi ni Simon, magaling ka sa paggamit ng gray area na paraan para kumita ng pera. Mr. Kendall, wala po akong kalokohang ginawa. Kahit meron, malalaman pa rin yun ng kumpanya ko. Sinusubukan niyo lang pala ako, Mr. Kendall. Pag napatunayan lang nakapakipakinabang ka,
Doon lang mananatili ka kay Mr. Kendall. Makakaasa po kayo, Mr. Kendall? Gagawin ko ang lahat para magtrabaho para sa inyo. Pangako, wala akong ilalabas na kahit ano. Matalino ka. Huwag kang mag-alala. Sulit ang pagtatrabaho kay Mr. Kendall. Sige, pwede ka nang umalis. Opo. Mr. Kendall, aalis na po ako. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga nag-alala na pupunta si Simon kay Mr. Shaw. Panggulo lang pala yon. Isang diversion. Hindi na kasing talas. Nang dati ang utak mo. Mr. Kendall, tungkol sa kumpanya mo, ano ba ang nangyari? Bakit ang laki ng kailangan mong kapital? Sabi ko sa'yo, may mga bagay na hindi mo na kailangan malaman. Pero, paano kung kaya kitang tulungan? Sa totoo lang, may isang bagay na pwede mong gawin para tumulong. Ano yon? Kuninin mo ang mga file ng 2 proyekto ni Simon Brooks. Siguraduhin mong yung 2 na gustong-gusto niyang makuha. Plano mo ba ulit na ipanakaw kay Grace ang mga proyekto niya? Mali. Magkano ba ang halaga ng isang proyekto? Malapit na ang board meeting. Ang gusto ko ay Easton Holdings. Bakit hindi sinasagot ni Simon ang mga tawag ko? Sa oras na to, nasa opisina na dapat siya pagkatapos pumirma ng kontrata. Nandyan siya sa opisina? At walang meeting. Kaya medyo nakakapagtaka. Nakita mo ba yon kanina? Yung babae kayakap ng mahigpit yung lalaki. Hindi ko lang nakita. Narinig ko rin sila. Parang Simon ang pangalan ng lalaki. Anong sabi mo? Simon? Ngayong hapon, may isang lalaki at babae na nasa shop natin. Yakapan ng yakapan. Ang sweet nilang tignan. Yung lalaki, Simon ang tunog ng pangalan. Oo nga. Parang tinawag niya yung babae na Grace something. Ah, tama, Grace Warren. Simon at Grace Warren. May CCTV ba sa shop nyo? Kilala ko sila. At gusto ko lang kumpirmahin. Hindi na kailangan tingnan ang footage. May ilang litrato ako. Salamat. Kaya pala hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kasama niya pala talaga si Grace. Simon? Sobrang nadismaya ako sa'yo. Hello, ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang abala. Si Simon ba talaga kasama si Grace? Aubrey, anong ginagawa mo sa opisina ngayon? Tito, Simon. May relasyon sila ni Grace. Grace? Yung dati niyang boss? Hindi lang yun, sa trabaho lang ang connection nila. Nagkagusto si Simon sa kanya dati. Baka naman, trabaho lang ang meron sila ngayon. Tito, tigilan mo na ang pagpapagaan ng loob ko. Wala na nga company si Grace. Anong klaseng professional relationship pa ang meron sila? Sige na, Aubrey, huwag kang malungkot. Ilalabas kita, magpahinga tayo, okay? Tito, mag-30 taon na ako. Bakit parang bata pa rin ang tingin mo sa akin? Kahit magka-60 ka pa, sa mata ko, ikaw pa rin yung batang babae ko. Haha. Ikaw talaga, Tito, ang pinaka-the best. Kengkoy, ang pamilya, sila ang hindi magsisinungaling sa'yo at laging nandiyan para sa'yo. Ginoong Shaw, kahit hindi ka makipagtrabaho sa Easton Holdings, hindi ka rin dapat mag-partner sa Clearwell. Tingnan mo muna ito. Grabe pala kasama ang Clearwell. Pero si Ginoong Kendall, nakipag-partner pa rin. Sa Clearwell, masyadong malaki ang risk. Hindi maganda para sa asenda. Tungkol sa termination fee, pwede mong gamitin ang peke nilang certification para pilitin silang mag-cancel. Ganoon, walang lugi. Salamat, Simon. Alis na ako. Para maayos ko to ngayon. Tungkol sa Easton Holdings,
hintayin mo na lang ang go signal ko. See? Namatay ang phone ko. Nakakainis. Baka nag-aalala na si Aubrey sa akin. Aubrey, ako mismo ang magluluto ngayon. Anong gusto mong kainin? Gagawin ko para sa'yo. Walang kailangan. Kumain na kami ng tito ko. Kanina hapon, pumunta ako kay Ginoong Shaw. Na-lowbat ang telepono ko, kaya hindi ko nasagot ang mga tawag mo. Dapat pipirma ka kay Ginoong Shaw ng alas 3 ng hapon. Bakit ngayon mo lang siya nakita ng alas 4? Nagkaaberya sa pagpirma, kaya bumalik ako kay Ginoong Shaw. Anong problema? Mahaba ang kwento, hindi ko pa pwedeng ipaliwanag lahat ngayon. Simon, sobrang nadismaya ako sa'yo. Dahil lang kay Grace, napabayaan mo pa ang ganitong kalaking proyekto. Aubrey, ano bang ibig mong sabihin dyan? Kayo ni Grace sa labas ng coffee shop, yung yakapan ninyo, at kung ano-ano pa, alam ko lahat yon. Hindi, nagkataon lang na nagkita kami ni Grace. At siya nga ang kumuha ng proyekto ni Ginoong Shaw. Para lang magsinungaling sa akin, gagawa ka pa ng kwento na ganyan. Alam naman ng lahat na wala na ang kumpanya ni Grace. Paano siya makakapirma ng kontrata? Aubrey, hindi talaga ako nagsisinungaling sa'yo. Sobrang komplikado ng lahat. Sobrang komplikado ng lahat. Sobrang komplikado ng lahat. Hindi mapapaliwanag. Lang, alam mo na, tama ang tito ko. Ang pamilya, sila ang pinakamaasahan. Aubrey. Grabe talaga ang galaw ni Roger para mag-away-away kami. Hindi ko siya pwedeng hayaang magtagumpay. Hindi ko talaga papayagang mapasakamay ni Roger ang Easton Holdings. Iniwan ni Roger ang kumpanya niya para bumalik dito. Pinakaposible. May nangyari talaga sa negosyo niya. Hello, Tito. Si Simon ito. May ipapakiusap sana ako. Pwede mo bang imbestigahan ang isang bagay para sa akin? Mr. Brooks. Ito po ang resulta ng investigasyon mula sa sangay ng Belmore na ipinadala ng tiyuhin ni Mr. Kendall. Mukhang maayos sa labas ang kumpanya ni Roger sa Belmore, pero kapag tinignan mo ng malapitan, halatang may problema. Putol na ang daloy ng pondo at magulo na sa loob. Sa loob ng wala pang 2 buwan. Kung walang papasok na bagong puhunan, babagsak ng tuluyan ang kumpanya niya. Ibig sabihin, ang problema nila ay pera. Dahil dito sila nagpunta sa Easton Holdings para humingi ng pondo. Pero kapos din ang pondo ng marketing department. Paano kaya nila makukuha ang pera? Hindi siya magnanakaw ng pondo mula sa marketing. Ito lang ang una niyang galaw. Para hindi siya pagdudahan. Ang gusto talaga niya ay shares ng kumpanya. Pero paano niya makukuha ang shares? Sa pamamagitan ng malambot na puso ni Aubrey. Pinag-aaway niya kayo ni Mr. Kendall. Gusto niyang maramdaman ni Mr. Kendall na siya lang ang kakampi niya para ibigay niya ng kusa ang shares. Tama. Planado niya ang bawat galaw. Hindi ko pwedeng hayaan siyang magtagumpay. Mr. Brooks, anong dapat natin gawin ngayon? Hindi natin siya pwedeng direct ang kalabanin o mahulog sa bitag niya. Kailangan tayong mauna at gawin siyang kabado. Puntahan mo muna ang cafe na pinuntahan natin kahapon at kunin mo ang footage ng CCTV. Naiintindihan ko po. Susubukan kong maibalik ang deal natin kay Mr. Shaw. Kahit general manager ka pa, inaapakan ka pa rin nila. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Si Mr. Brooks ang general manager, ikaw naman, ordinaryong accountant lang. Si Mr. Brooks, kahit kailan, kayang-kaya kang tanggalin sa trabaho. Hindi ako nakikinig sa general manager. Kay Mr. Kendall lang ako sumusunod. Sobra na yan. Huwag kang padalos-dalos. Mag-focus ka sa trabaho. Mukhang hindi lang para asarin ako kaya kinuha ni Roger si Felix. Kay Roger, si Felix ay talagang may silbi.
Pero paano siya gagamitin ni Roger? Gino Xiao, palagay ko ang dahilan kung bakit nagkita tayo ngayon ay dahil matapos mong pag-aralan ang impormasyon ng Clearwell, nagdalawang isip ka. Diretsuhin na natin. Kung handa ka pa ring makipagtrabaho sa Easton Holdings, maibibigay ko sa iyo 0.2%. Simon, sa negosyo, hindi lang profit ang mahalaga. Mahalaga rin ang relasyon. Ang kasunduan ko sa Clearwell hindi tungkol sa pera. Utang na loob ito. Nakipagkita rin ako sa iyo ngayon. Dahil sa utang na loob. Alam ko lumalawak ang negosyo ng Ascenda sa Amerika at ang kumpanya ni Roger ay kapartner. Malaki rin ang inaasahan nyo sa technical support na binibigay nila. Kung sakali hindi na nila kayang magbigay ng support na iyon, utang na loob pa ba ang utang mo sa kanya? Maganda tingnan ang kumpanya sa labas. Pero totoo, parang walang laman na shell. Kaya pala kamakailan, ang Amerika nag-report na bumababa ang professionalism ng technical support nila. Kaya pala ganon. Salamat Gino Brooks sa pagsabi sa akin nito. Talagang nasagip mo ang Ascenda. Sana maibalik ko ang utang na loob at magpatuloy kami sa Easton Holdings. Asahan mo. At hindi na kailangang isuko ng Easton Holdings ang 0.2%. Ang Ascenda na ang sasalo nito. Salamat Gino Parker. Umupo ka naman, please. Gino Xiao, dahil malapit ka sa mga Kendall, maaari ba kitang tanungin? Tungkol sa nakaraan ng pamilya. Sinabi ko sa iyo na maganda ang ideya na makahanap ka ng trabaho bilang waitress. Ngayon, nakuha mo pa ang malaki gaya ni Roger. May pangmalas talaga si Gino Thornton. Bili ka ng kahit ano gusto mo. Gets ko na. Una si Felix, tapos si Grace. Roger, talagang nag-effort ka. Para mangyari to sa akin, narinig ko? Daddy raw may problema si Roger sa nanay ni Aubrey. At sa lola niya. Ano? Baka. Dito tayo makakuha ng paraan. Magpa-assign ka ng tao sa probinsya ng nanay ni Aubrey para mag-imbestiga. Aubrey, hulaan mo kung anong araw ngayon. Pero hindi naman birthday ko. Ngayon ang araw na pipirmahan ng Easton Holdings at Ascenda ang kontrata. Nabawi mo ba ulit ang kontrata ng Ascenda? Eksakto. Ayos ba ako o hindi? Kinukuha mo lang naman yung talagang para sa Easton Holdings, yun lang naman. Aubrey, hindi ko kailanman malilimutan na ikaw ang nagligtas sa akin mula sa mga kamay ni Grace. Habang buhay kong dadalhin ang pagmamahal mo. At pati na rin ang galit ko kay Grace habang buhay din. Kaya nga nung araw na yon, bakit ko naman siya yayakapin? Hindi ko nga alam anong nangyari nung araw na yon. Basta, bigla na lang niya akong niyakap. Tinulak ko nga agad siya eh. Hoy, tingnan mo kung hindi ka naniniwala sa akin. Sorry, Simon. Nagkamali ako sa'yo. Okay lang. Ginoong Kendall, nakuha pa rin ni Simon. Yung project pabalik. Walang problema. Nagkabati na rin sila ni Director Kendall. Yung board meeting ngayon. Tuloy pa rin iyon ayon sa plano? Aubrey, bakit ka nandito? Sabi ni Uncle, ngayon ang meeting para pumili ng core partners natin. At pinilit niya akong dumalo. Tama naman, dapat nandito ka. Uncle, tara na. Ano na nga pala yung ipinahanap ko sa'yo? Nakuha ko na ang impormasyon. Humanap ka na agad ng tao at dalhin mo siya sa akin. See, gets ko. Ngayon ang unang board meeting ng Easton Holdings para sa second quarter. Ang pangunahing layunin ay pumili ng core partner natin ngayong taon para hindi na humaba
Diretso na tayo sa usapan. Pinili ko ang Ascenda Group. Dahil ang Ascenda Group ay kilala bilang isang local na tech company. Malaki ang pondo nila. Matapos ang masusing pag-aaral, pwede silang maging ating core partner. Natin ngayong taon, kita naman ng lahat ang kakayahan ni Simon. Sino ba sa industriya ang hindi nakakakilala sa Ascenda? Tama lang napilian ang Ascenda. Uncle, anong masasabi mo? Ascenda. Okay naman, pero may mas magandang option ako. Ano yun? Thornton Group. Yung kumpanya ni Harold Thornton? Yung Thornton Group? Oh, yun mismo. Hindi ako sang-ayon. Si Harold Thornton, may-ari ng Thornton Group, nag-ingay siya nung annual meeting. Nakita naman ng lahat. Sa ugali niya, hindi siya bagay maging partner ng Easton Holdings, lalo namang hindi ang maging core partner natin. Tama si Uncle. Sobrang problematic talaga ang ugali ni Harold. Lagi niyong inuulit yung tungkol sa ugali ni Harold, pero nakakaligtaan niyo yung pinaka-importanteng issue. Ang partner natin dito ay yung kumpanya niya. Lahat ng proseso susunod sa kontrata. Kahit gaano pa kasama ang ugali niya, negosyo dapat sa ayos ginagawa. Sa totoo lang, malakas talaga ang Thornton Group. Pero kung ikukumpara sa Ascenda, pantay lang halos. Kung ganon, bakit hindi natin piliin yung mas siguradong opsyon? Oo nga, mas safe ang Ascenda. So, Mr. Brooks, para sa'yo, ano ang pinaka-importante sa negosyo? Integridad. Tama si Mr. Brooks. Pero mas mahalaga pa sa integridad ang kita. Ang Thornton Group nangakong magbibigay sa atin ng 5% diskwento. Ibig sabihin niyan, bawat taon, kikita tayo ng hindi bababa sa 500 milyon. At higit pa doon, posibleng mag-IPO na ang Easton Holdings sa susunod na taon. Malaking halaga yun. Kung titignan sa ganung paraan, lamang talaga ang Thornton Group kumpara sa Ascenda. Ano ang masasabi ng lahat? Naniniwala pa rin ako na masyadong delikado makipag-collaborate sa Thornton Group. Hindi natin pwedeng isugal yan. Tama. Ang negosyo dito, hindi kagaya ng Belmore na laging nakikipagsapalaran para lang maka-jackpot. Ang importante sa atin, practical tayo. Tama si Mr. Brooks. Mas mataas pa rin ang risk. Nagpa-risk assessment na ako sa isang professional na team. Mga kaibigan, pakitignan itong risk assessment report. Mga kaibigan, pagkatapos basahin itong risk assessment report, naniniwala pa rin ba kayo na delikado makipag-collaborate sa Thornton Group? Talagang profesional. Itong assessment. Pero sa lahat ng kumpanyang ito, binaliwala ni Roger ang lahat. Maliban sa Thornton Group. Klaro ang motibo niya. Anong ibig mong sabihin? Kailangan mo ba talagang kontrahin si Mr. Brooks? Bago ka bumalik, si Mr. Brooks ang namumuno. Bakit biglang magbabago dahil lang bumalik ka na? Sino ka ba sa tingin mo? Kung contribution lang sa Easton Holdings, hindi ka hamak kay Mr. Brooks. Kung status lang sa pamilyang Kendall, wala ka kay Blake. Mukha ka lang matinee idol. Anong karapatan mong pamunuan ang Easton Holdings? Dapat alam mo ang lugar mo. Mr. West, eksakto nga na matagal akong nawala sa Easton Holdings at sa pamilyang Kendall. Kaya bumalik ako para bumawi. Nakita ko si Aubrey mag-isa na nagdadala ng Easton Holdings. Masakit sa damdamin. Mga kaibigan, kung may issue kayo sa akin personally, ako na lang ang harapin ninyo. Pero sana maniwala kayo na lahat ng ginagawa ko para sa Easton Holdings. Tigilan mo drama mo. Wala ka namang shares. Anong karapatan mong maging board member? Anong karapatan mong manguna sa Easton Holdings? Bakit dapat ka naming paniwalaan? Natural lang na pag-usapan nila ang mga shares. Mukhang si Chairman Leonard ay tao na ni Roger. Sa meeting ng board bukas, anong gusto mong gawin ko? Patuloy mo lang akong kontrahin. Ipilit mo lang na wala akong shares. Huwag kang mag-alala. So wala ngang shares si Roger Kendall. Kung ganon, anong karapatan niya maging bahagi ng board? Eksakto. Tapos gumagawa pa siya ng desisyon para sa atin? Nakakatawa yan. Sa tingin ko, dapat siyang ilabas dito. Kami ang mga shareholders na nagmi-meeting dito. Anong kinalaman niya dito kung wala naman siyang shares? Eksakto.
Eksakto, palayasin siya. Hindi pwede ito. Ano mang mangyari, si Uncle ay parte pa rin ng Kendall family. Paano magiging bahagi ng Kendall family ang isang walang shares? Sa ngayon, si Mr. Brooks lang ang totoong Kendall family. Security, ilabas siya. Kahit hindi nyo kinikilala si Mr. Kendall, hindi naman kailangang paalisin siya. Mr. Brooks, bakit ka pa pinaglalaban siya? Sinusugod ka lang, hinihirit niya na agad sa'yo. Nasaan ang security? Anong ginagawa mo? Bilis, pakawalan mo ang uncle ko. Ilabas siya. Ang isang walang kwentang walang shares. Wala dapat sa board meeting. Lumabas ka. Aubrey, huwag mong isisi sa kanila. Kasalanan ko ito. Walang silbi ako. Wala akong shares. Kaya wala akong karapatang magsalita. Sorry, Aubrey. Hindi na kayang maging kasama mo ni Uncle. Pag malungkot ka ulit, tawagan mo ako, ha? Tama na. Shares lang naman ang pinag-uusapan, di ba? Ite-transfer ko na ngayon ang shares ko kay Uncle. Aubrey, wag. Simon. Aubrey, ang paglilipat ng shares ay hindi basta-basta. Huwag kang padalos-dalos. Hindi ko lang talaga kinakaya na minamaliit nila ang tito ko. Dahil lang wala siyang shares. Aubrey, maraming paraan para makuha ang respeto ng iba. Naniniwala kami sa kanya. Hindi niya rin gugustuhin ang shares na yan. Tama ba, Tito? Aubrey, ayoko ng shares mo. Walang problema. Kung minamaliit nila ako. Sa tingin ko, hindi ka lang walang pera, bobo ka rin. Kung ayaw mo ng shares, lumayas ka na lang sa Easton Holdings. At wag na wag ka nang babalik dito. Bitawan mo ang tito ko. Nagda-draft ako ng share transfer agreement ngayon. Aubrey, pag-isipan mong mabuti to. Simon, nung bata pa ako, palaging nagtatrabaho ang mga magulang ko. At hindi sila madalas na andiyan. Ang tito ko talaga ang nagpalaki sa akin. Matagal na kaming hindi nagkita. Ngayon, saka lang kami nagkasama ulit. Pero dahil lang, sa mga walang kwentang shares, gusto nyo kaming paghihiwalayin? Ayoko siyang mabastos ng kahit sino. At ayoko rin na mawala siya. Kung tatawagin ko si Roger ngayon, masasaktan ng todo si Aubrey. Pero hindi ko rin kayang hayaan si Aubrey na palaging niloloko. Tito, hindi mo na kailangang umalis. Hindi na ako aalis. Ginoong Brooks, ayon sa utos ninyo, isinabog ko ang balita kay Felix na desperado sa pera ang kumpanya ni Roger. Roger gumamit ng illegal na paraan para ilipat ang 20 milyon palabas ng kumpanya. Nahinto ba siya ng matagumpay? Na-intercept na iyon ng mga autoridad. Nasa account na nila ang pera ngayon. Nag-aalala si Felix tungkol sa 20 milyon na iyon. Ayos. So, tawagan na ba natin si Roger? Ako muna ang kakausap sa kanya. Aubrey, pwede ba kitang makausap tungkol kay Roger? Oo naman. Kung nandito ka para kumbinsihin akong huwag tanggapin ang shares, huwag ka nang magsayang ng laway. Hindi ako nandito para kumbinsihin ka. Nandito ako para takutin ka. Ano bang meron ka na pwedeng posibleng manakot sa akin? Alam ko na kailangan ng kumpanya mo ng pera. At naglipat ka na ng pondo mula sa Easton Holdings? Ano ngayon? Siguro kanina lang, pwede mo pang gamitin iyon laban sa akin. Napansin mo ba kung paano ako tratuhin ni Aubrey? Ayaw niyang umalis ako. Handa pa nga siyang ibigay ang shares sa akin. Bakit niya pa aalalahanin ang ilang milyon? Hindi yon ang tinutukoy ko. Tungkol ito sa nanay ni Aubrey at sa mga bagay na may kinalaman sa kanya. Ano bang alam mo? Ngayon, sigurado na ako. Totoo talaga ito. Niloko mo ako. Kahit alam mo na. So, anong gagawin mo? Kung walang ebidensya? Hindi ka paniwalaan ni Aubrey. Hindi mo alam, no? Yung lola ni Aubrey, buhay pa pala talaga. Anong sinabi mo? Yung matandang walang silbi, buhay pa? Imposible. Sigurado ako. Ma'am, mahal na mahal ko talaga si Wendy. Pakiusap, payagan niyo siyang pakasalan ko. Ma'am, nagmamakaawa po ako. Hindi pwedeng mangyari yan. Si Wendy, mulat-mula sa kuya mo siya may gusto. Ang ginagawa mo ay mali. Ako ang unang nagmahal kay Wendy. Inagaw siya ng kuya ko. Huli na ang lahat. Buntis na si Wendy. Ano? Kasalanan mo lahat ito.
Kasalanan mo lahat ito, matandang walang silbi. Hindi mo ako pinayagan makasama si Wendy dati. Mamatay ka na lang. Simon, niloko mo na naman ako. May mga diskarte na isang beses lang gumagana. Hindi ako tulad mo, Tito. Paulit-ulit, sinusulit ang kabaitan ni Aubrey. Sabihin mo, nasaan ba yang matandang walang silbi? Hindi ko sasabihin sa'yo, pero kung sasabihin mo kay Aubrey na ayaw mo na sa shares, pangako ko, hindi mo na siya makikita kailanman. Hindi ako makapaniwala. Maliban na lang, kung papakita mo sa akin yung walang silbing matandang yon. Dahil gusto mo talaga siyang makita, Tito, pagbibigyan ko ang hiling mo. Tara na. Siya nga talaga, yung walang silbing matandang yon. Siya, buhay pa rin siya. Papatayin kita. Ilayo yan. Bitawan niyo ako. Nakita mo na siya. Desidido ka na ba? Ayoko na ng mga shares. Tara na. Hindi ko matatanggap to. Mr. Kendall. Magpakatatag ka. Huwag mong pahalatang may kakaiba kay Aubrey. Para sigurado, tawagan mo muna ang pulis. Tito. Tito, okay ka lang ba? Simon, anong sinabi mo kay Tito? Sinabi ko lang yung nasa loob ko. Sana si Tito ay maging kampante na iiwan ka sa akin. Tito, yung kasunduan sa paglilipat ng stocks na gawa na. Sampung porsyento. Nailigtas ang kumpanya ko. 2 dekada ng pagsisikap babalik na sa akin. Hahaha. Itong 10% akin na. Hahaha. Tito, hindi ko pa to pinipirmahan. Aubrey, pirmahan mo na dali. Bilis, bilisan mo. Aubrey, huwag mong pirmahan yan. Huwag kang gagalaw. Huwag kang lumapit. Hindi ako gagalaw. Ikaw, kayong lahat, huwag saktan si Aubrey. Tito, anong ginagawa mo? Aubrey, tulungan mo lang ako. Nakikiusap ako sa'yo. Pirmahan mo tong kasunduan sa paglilipat. Ito na lang ang paraan para mabuhay ang kumpanya ko. Tito, anong sinasabi mo? Sabi ko, bilisan mo na at pirmahan tong kasunduan sa paglilipat. Kung patatagalin mo pa, hindi na ako magiging mabait. Pirmahan mo. Aubrey, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Paano nagawa ni Tito to? Yung kumpanya niya, malapit nang mabangkarote. Kaya tinatarget niya ang Isiton Holdings. Pero naaalala ko nung bata pa ako, sobrang bait niya sa akin. Matagal na yon. Nagbabago ang tao. Bitawan mo ako. Simon, hindi kita papayagang makawala rito. Hepa, sangkot din ang lalaking to sa kasong pinansyal. Arestuhin niyo rin siya. Aubrey, ang taas siguro ng takot mo kanina. Simon, alam mo na ba talaga na may problema siya? Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Aubrey, may gusto ka bang makilala? Sino? Lola. Sa wakas, nagkita rin tayo. Lagi kang binabanggit ni Mama. Sabi niya, ikaw daw ang pinakamagaling na nanay sa mundo at ang pinakamahusay na lola. Aubrey, mahal kong anak. 3 dekada na ang lumipas. Sa wakas, nakita rin kita. Kung maaari, sana hindi malaman ni Aubrey tungkol sa nanay niya at sa tito niya.
Pagkatapos ng lahat ng nangyari, lumipat din si Tito pabalik sa Belmore. Madalas na kaming nagkakasama ngayon. Nararamdaman na ulit ni Aubrey ang init ng isang pamilya. Ah, nga pala. Pinadala ko yung mga litrato ni Gris at Ginoong Tungton sa asawa niya. Nahuli silang dalawa mismo. Yung kumpanya ni Ginoong Tungton, kinuha ng asawa niya, kaya siya naging house husband na lang. Yung kumpanya ni Gris, nadiskaril talaga, at lubog na siya sa utang. Ngayon, waitress na lang talaga siya. Simon, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin.